Good morning once again mga kapaglaom, ug naa napunta sa ato ang devotional reading sa In Heavenly Places, and ang ato ang reading is entitled Matag Usa sa iyang dapit, August 9. Grabe dali na kaayo ang panahon mga kapaglaom. This would be second to the last na makiguyog ko sa inyo for our devotional reading, and hinaot mga kapaglaom this morning na anapod tayo makutlo ng mga lessons sa ato ang pag-discuss sa ato ang reading. Makit-an ang ato ang sentro sa atong discussion sa Ephesians 6:7, ingon diri, pangalagad kamo uban sa maayong kabubuton ingon nga alang sa Ginoo og dili alang sa mga tawo. First point na ato ang makuha diri mga kapaglaom is ingon diri bisan unsa pa kalibog or kalisod ang kinabuhi, ang Dios adunay katuyuan ni ining tanan. Nituo ba mo ana mga kapaglaom na even ang kalibog, kalisod naa gihapoy Ginoo nagapaluyo sa atoa. Naa gihapoy Ginoo na naa gihapoy plano para sa ato, maski dili gyud ta kasabot ngano man ni daghan makay kasakit, daghan man kaayo og hilak-hilak, daghang problema, pero gi-assure ta sa ato ang reading karong buntaga mga kapaglaom na ang Ginoo gi-allow ni niya to happen in our lives for a reason, and we just have to trust the Lord. Second na punto mga kapaglaom is ang atong langitnong Amahan mao ang atong magmamando o kinahanglan daay kita magpasakop sa iyahang disiplina. Grabe mga kapaglaom, kung atong yung isip na amahan ng Ginoo o naghunahuna kita na siya gyud ang magmando sa atong kinabuhi. Bahala nagmagkalisod mga kapaglaom, gina-remind ta sa atong reading na ato lang jud dawaton, magpasakop lang jud ta, magsubmit ta sa disiplina sa ato ang Ginoo. Kay nasayod ta na at the end of this discipline na amampoy karakter, maayong karakter na gina-establish ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Busa mga kapaglaom, though murag lisod-lisod jud ang mga pamaagi sa Ginoo, usay kinahanglan pa ta na ihambol gid niyag maayo, usahay kailangan pa gyud ta moagi og daghan kayong kalisod para makat-on, but let's accept it, and in the end we will be refined golds and jewels. Kay grabe ang matuto, pagdisiplina sa Ginoo sa ato og daghan tag nakatunan sa ato ang kinabuhi. And last na punto mga kapaglaom is ang ato daayng pag-aampo taga-adlaw is, Lord, dili ang akong kabubuton kun dili ang imong kabubuton o Dios ang dapat matuman. Usahay magbuota, Lord, ingani lang gyud unta ang mahitabo sa kuha. Unta, Lord, dili na puding ani kadaghag pagsulay. Unta mao lang pud na direksyon ng imuhang i-lead sa ako, Lord, but it takes a lot of courage and submission na mag-ampo taga-adlaw na, Lord, unta dili ako ang will ang masunod, but ang imuhang will ang masunod, Ginoo, because mas kabalo, mas kakita ang Ginoo unsa ang naa sa tumoy sa ato ang ginalakwan mga kapaglaom. So dapat mas musalig ta na kabalo ang Ginoo ahata niya ginadala. So mga kapaglaom, gahinaot ko, gaampo ko na with this quick and short na mga points na ato ang na-discuss karong buntaga, na napud tay mga nakatunan na pwede nato balunon karong adlaw for us to be a blessing and for us to continually be closer din sa Ginoo. Ato ning i-close ang atong discussion with a prayer. Father in heaven, thank you, O Lord, for reminding us na naay rason ang mga gakahitabo sa among kinabuhi. Tabay kami na do usahay malibog mi, magkalisod mi sa amo ang kinabuhi, kay willing mi na magpasakop din sa imuha. Tabay kami to always say, Lord, not our will, but your will. In Jesus' name we pray. Amen.